katapatan, sa inyo pong kabutihan, magbalat kami ko Apo. Salamat Lord, ang buti-buti mo. Dahil kami po ay naparito, Panginoon, sa iyo pong biyaya, sa iyo pong grasya. Salamat sa iyong pag-iingat at salamat din Lord sa tahanan na tumanggap po sa amin upang ang kagandahan po, Panginoon, ang iyong kalooban ay kanila pong mapakinggan. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, samahan at ingatan at dalhin, Panginoon, sa isang katawagan, Panginoon, na kailanman din na mawawala sa inyo pong kamay. Pagpalain mo po sila, maranasan, Panginoon, ang kapahingahan na hatid ng iyong salita, ang kalakasan, ang liwanag na dala po nito. Naniniwala po kami, Panginoon, napakaraming benepisyo, Panginoon, ng iyong pong mga salita. Sabi mo, Lord God, ang tao di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salita po ninyo, Panginoon. Kaya hayaan mo na sa araw na ito, kayo po ang siyang maidambana sa puso ng bawat isa. Salamat, Lord, sa inyo pong katapatan at sa inyo po namin inihabilin ng lahat. Hayaan mong maparangalan ka at mapapurihan ka. Ito'y aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, so nakasta nga agaw. Marunong po akong mag-iba na dead to lang. Bandi lang, no? Okay. Yung yanan ko po kasi ay iba na Sinigyan sa Lacambra family. So, taga-ugak po sila. And lumaki rin po kasi kami rito. Dito na rin ako pinanganak. So, kamating tatay ko po Tagalog. So, hindi naman na po nila kami maibibenta. Okay, so salamat po sa pagkakataon. Salamat auntie sa pagdalo po ninyo, no? Kapatid mo nanay? Okay. Siya ang panganay. Pero parang mas bata siya sa inyo na kasi yung buhok niya itim pa. Okay. So, ang tatalakayin ko pa rin po sa inyo ay walang iba kundi yung ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. No? Kasi naniniwala po ako na ito po yung napakahalaga. Kapag naiintindihan po natin ito, magkakaroon ka ng security kasi ito yung hanap ng tao. Ang hanap ng tao, pansinin po ninyo, no? Yung tao kahit na mayaman na siya, kahit na nasa kanya na ang lahat, meron pa rin siyang hinahanap na makapagpupuno sa pangangailangan ng kanyang kaluluwa at walang ibang makakapagpuno nito kundi ang Diyos lang. Kaya nga sabi ng Diyos, sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salitang namumutawi sa bibig po ng Panginoon. Yan, no? Sa ibanag po niyan, ititolay, arila nga matolay ta makan. At tinapay, ano bang tinapay sa ibanag? Tinapay din yata, no? Pan. No, arila matolay ta pan. No, arita obobok ni ako. Yan, di ba? Yun po. So, yun sinasabi niya sa Ilocano kasi nakakaintindi naman kayo ng Ilocano na yun, no? Sabi niya sa Ilocano, ititawan, laing agbyag, ititinapay, mo dikot. Dikot. Hindi kaya sabi niya, kisao ni ako sa salita po ng Panginoon. So, ang ebanghelyo po ng biyaya po ng Diyos, ito po yung nagiging dahilan kaya po siya good news. Yan. At sa totoo lang po, ang daming news ngayon, karamihan hindi na good news eh. Bad news na po, di po ba? Makikita po ninyo, ang daming mga pangyayari sa mundong ito na kung saan ay mas nai-inculcate o mas nailalagay sa isipan ng tao yung hindi magandang balita. Yan. Kaya po, ang magandang balita, kaya po siya
tinatawag na magandang balita kasi good news nga siya. Yan. Ito po yung, pag sinabi pong good news, no, ito po yung magandang balita ng Diyos patungkol po sa kanyang grasya. Yan. Yan, bakito. Pag ayaw ng tao ng grasya ng Diyos, di po ba tayong lahat gusto natin ng grasya? Hindi mo nagbihin. Ay, si grasya. Gusto natin lahat ng grasya, tama nanay, no? Ito yung gustong-gusto natin pagka may dumarating na lakas o salamat sa grasya ng Diyos. Pag may dumarating sa atin ng mga biyaya ng Diyos, salamat sa grasya ng Panginoon. So, yung grasya po ng Diyos, ito yung nagliligtas sa atin. Yan. Ito yung magliligtas kasi sabi ng Biblia ay ganito, maski kukuwang kano pagangamin, iriko na mundo, nuyari kararwam, mapapahamak, no? Sa walang kabuluhan yung yaman po ng mundo. So, yung kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesus Christ, ito po yung nagliligtas sa atin. Yan, siya yung nagliligtas. Ibig sabihin ng pagliligtas, tinatanggal ka ng Panginoon sa pwedeng ikapahamak ng tao. Okay lang sana kung ang ikakapahamak po natin ay pansamantala, kaya lang ang pinaka nakakatakot na kapahamakan po ng tao, yung eternal na kapahamakan. Kaya pansinin po ninyo, no, mahal ng Diyos ang tao. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Yari kanu mangurok kaniya po. Sabi niya ay hindi po mapapahamak. No, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung isipin po ninyo, sa panahon po natin ngayon, pag ang tao po nagkakaedad ng ilang taon ka na nanay? Ikaw, auntie? Ikaw, auntie? 67. Si Tatang, ilang taon na si Tatang? 64. No? Yung iba po, pagka nagkakaedad na sila ng mga 80, pag nagtanong ka, anong pangarap mo sa buhay, sinasabi nila wala na. So, nawawala yung appetite nila sa lahat po ng bagay, di ba? Kaya yung iba ng mga mayaman, ang ginagawa na lang nila, pumapasyal na lang sila just to enjoy life. Oh, hindi katulad sa atin kasi, sa Amerika, pagka nagkakaroon na ng edad, minsan ang ginagawa po nila, dinadala na lang nila sa home for the aged. No? Tama, nanay, diba? No? Doon na lang nila, hindi katulad ng mga Pilipino, iba ang Pinoy talaga. Namamahalin nila ang kanilang mga magulang hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Pero gusto ko pong ipaalam na meron pang mas mahalagang buhay kaysa yung buhay dito sa lupa. Kaya nga sabi po ng Bible ay ano ang mapapala ng tao sa kanya man ang kayamanan ng buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Nagpapakita, no? Yari kararuwatam, nanginangina. Kung ikukumpara yon sa yaman ng mundo, no, sikaw siguro makakuha na Peña Blanca, donya ka na. Tama, di ba? No? Tama, di po ba? Auntie niya, no, sikaw siguro makakuha ta Peña Blanca, aro, ito wala yung amaran din, ikaw, akid daw tapun. Pero sinasabi po ng Bible, hindi lang Peña Blanca eh. Ang sinasabi ng Bible, sabi niya, ay ano ang mapapala ng tao mapasa kanya man ang buong mundo. Ari lang nga Peña Blanca, ari lang nga kaganyan, ari lang nga Pilipinas, ngamin. Diba? Pero no may kumpara ta kararuam, mas tangin-tangin na ikararuan. Wala pong kasing halaga. Ang halaga kasi ng kaluluwa ng tao ay walang iba kundi halaga ng buhay ng anak ng Diyos. Diba? Dati nung mabangga ka na dalin, 35,000 na yawan ikaw eh. Totoo. Totoo po yun. Noon, balitang-balita yan noon. Pero ngayon, hit and run na lang. Di po ba? Pero yung value ng, parang ganito po yun eh. Ari ka siguro nga pumayag nga, iyawa mo, itanday nga 5. Tama, di ba?
kita mo kaya, maski paganda pagka siguro ito milyon. Mas lalo no, laputan da pagka so, duwang nga matam. Diba? Anigang wang mo kapel. No, igna mo, pigahay inginana matam. O sobra nga na inginana. Eh, di ba ta parte na Visayas, yari kidney yawa dahil ila ko nagabata 200,000. 200,000. Taday na pidaso. Eh, kung pagyari, bargain. Eh, pero no, kidaw mo pagyari, taday dari, naglayawa. Kasi mateda na eh. Di ba? So, kung isipin po ninyo, yung value ng katawan mo na lang, physical body mo, nangina nga na eh. Sobrang mahal. How much more ang halaga ng ating buhay, di ba? Ang halaga ng hindi niyo po naintindihan, no? Pasensya na kayo. Di ba? Legit. Ira-gre, Tagalog yaw, yari ka pa, Bisaya. Yan ko pa. Naintindihan mo? Naintindihan na. Okay. So, makikita po ninyo, no? Yung halaga, ganun na lang. Kaya, ang lahat ng tao, dahil sitam ka mga amin makaliwa eh. Tama na yun, no? Di ba makaliwa tam ta mata, masinganat tam ta simo, o ta gangwat tam. Kasi yan yung nagkakasala sa tao. Nagkakasala ang tao sa isip, sa salita at sa gawa. Kada umma. Sitam namin makaliwa. Saktawan. Di ba? Kada mo lang nga na, taday iliwa mo ta panono mo. Tataday nga ang gaw. Tasimu mo, taday ka pa. Tagangwa mo, taday. O, di talo mo na. O, italo, i-times mo na 1 week. Tiga nga na liwatam. 21 ka na. Tatangamulan, 30. Times, do 31, 93. Diba? E no 30, o, garigacham nga. Maging 90. E no 28, ta February. O di medyo bawas-bawas ka ng leap year, eh, gagapaamong na. Ay, lipir ngayon. Leap year ngayon. No, so kung itatimes mo po yung tatlo sa isang taon, eh 1,095. No, si Niso ipinakakakanit tamyaya, ipinakaaruhan liwa na. Diba? Pero talo paglayari. Isa sa isip, sa salita, isa sa gawa. Eh, pinakabandi nga magangwa nga liwa na tolay, tapatangagaw. Kagini ako, kagini Pedro, kani ako mamimpigada nga anong tawag dito? Yung magpatawad. Mamimpigana nga o magpakoma. Kagina, talugri. Ay, pitukri. Sa kagini ako, awan, ari nga pitu. Pitu nga, paulit-ulit nga pitu. 7 raised to 77, raised to 7 power, 77 power. So, kung nari igrasya nga ihawa niya ang puta tanday nga tolay. Diba? O, eno mafulo iliwa tamtap tangagaw. Di, times mo ta 1,095. O, di piga nga na. 10,950. Eh, times mo pagka sa edad mo. O, di, karo na nga. Yato lago kagini afu ekwan, mapalad ang taong pinatawad ang kanyang pagkakasala. At ito po yung patungkol po sa gospel ng Diyos, yaw-yari o bobo ni Apo, ebanghelyo ni Apo, nga sa pamamagitan po ni Hesukristo, na sa pamamagitan po niya, iniligtas niya po tayo. Paano ba yung pagliligtas? Tinanggal ka sa puot ng Diyos, dinala ka sa kanyang pag-ibig. Yun po yun. Kaya nga si Tam ngamin, dapat aritam nga na nga maganasing ka ni Apo. Dapat ayayatat Tam meya. Diba? Kasi si Tam ngamin, kaya ni Apo nga na eh. Diba? Inamuno manginang aggaw. Yan. Diba? Anigangwan na tolay, ari ka mo matanok kagida. Na nakaturok si Apo, natay si Apo. Pero ipirmi na ari nga natay si Apo. Kasi nung namatay po siya, muli siyang nabuhay. At habang panahon nabuhay siya, kasi ang ginawa niya, kinuha niya lang yung kasalanan natin para tayo lahat ay makalapit sa Kanya.
Ganun niya po tayo kamahal. Kaya nga pagkamahal na araw, dapat aritang nakasimangot. Di ba? Di ba? Maski siguro si Fernando Morsolo, arinang may pinta yung mukha mo si... Di ba? Mahal na araw. Kasi sa totoo lang, pag mahal na araw, di ba? Kaya rin ninong ni anak na, no? Kasi ang mga kumare, si RJ, di ba? Ang ninong niya, di ba sila Kuya Joseph, Kapampangan, ayan, Kuya Jun, Kapampangan, iratadjad da, eri pinitensya, iri magpapato na lima, magpapato na lima, isiga na lagre, arida nga magpadudok tao. Di ba si Jesus na padudok tao? Arida gangwan kasi ang muda nga, arida nga matulay ka na. Firme, kasi nung kaya mo talaga nga sundan si Apo, gangwa mo nga na amin. Nung magangwa nga nang may katalo nga gaw matulay ra, ira nga na si Apo. Pero i-firme na, aring nga mapagan niya itong pinagan na nga libre, dapat aring nga na pwede nga gangwang pa nga. Tama, di ba? Kaya nga sabi po ng Biblia, sapat na yung ginawa ni Kristo. Hindi mo na kailangan pang pahirapan ng iyong sarili. Abo ko gari, nangyari ipalapalo na talikot, blade na. Ako to blade. Ako to blade na kabayari. Igangwad da, di ba yari likot da, jiletan da yari. Tapos, gayari daga na babi, tabo da talikot da. Sangaw yari tanglad niya. Yari gangwad na pagpagod na tabagida. Tapos bubugaan ng gin. Ayan. Tapos minom da pagkata gin. O di nakaliwa da mga laman. Minom da ta gin. Kasi ano yung mamanhid? Magbanag. Kasi magbanag yan pagkita. No, alay gangwad da yari nga anesthesia. Pero isiga na, pagkatapos na, mabalin na nga magpinitensya, matoli mga nataliwaliwan. O, di ba? So, pero, gawin na mo, sapat yari, grasya ni Apo mo na. Yan. Kasi ginangwa na para ni ikaw eh. Aligitan na kung naulayari. No, ang narigan taga gato mo. Pinagan na ang mga kakilalam. Nga mga ya, ni ikaw tagkusto. Magpagkakakarita gato mo, o nga na. O nga na, maswerte na gaba ko na gato tamo ko ba. Nga magpagkakapaga, di ba? Pinagan niya, puyari nga na. So, nung pinagan niya, puyari nga na, igangwa mo lamang na magbalabalo ka, kainingwa na. Pasensya ka mo kung gano'n yung ibanag ko. Di ba? So, makita po ninyo yung kahalagahan. Kaya nga po, meron pong yung gospel ni Pablo, yung ebanghelyo ni Pablo, 3 bagay. Yan. Natay si Kristo para taliwatam. Yan. Tapos, nalibing siya at muling nabuhay. Yan. Ito yung 3 bagay. Namatay, inilibing, muling nabuhay. Yan. Siguro po, yung message sa inyo, very familiar na, no? Yan. Maintindihan nyo po ito lalo pagka mahal na araw na, yan. No? Di ba yari karwan gari, ipanunotad da, ano pa no, watam sa mo, manginang agaw. Amo nga na, mapullo pa ka na, binalayan nito, magpabalo, kasi ako. Sama pag-inom na Nga taan mo, eto no, juicy manang ko. Okay, no? Pero pag tinignan po ninyo, yung cross ni Lord, yung empty tomb, no, yung full implication nito, nagpapakita kung gaano kagrabe ang grasya ng Lord. Sobra agaya ni Afunitam. Sa totoo lang po, kaya nga yung kasalanan, no, yari liwa, no makaliwa tam, igangwan ni Satanas ni kao, ari ka nga na kaya ni Apo. Yaton yan yung ibubulong niya sa'yo. Diba? Sikaw gapang nga ma-church,
Ali magpasiran nga pa nga na, kaya nga, maya na, kasi kaliwa-liwa na. Ifirmi na, yatod ta kaya ka ni ako kasi makaliwa ka. No, ari ka makaliwa, ari ka na kaya ni ako. Kasi ari nga yung mawak eh. Di po ba anong sabi ng Bible na parito ako, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Yun talaga yung mensahe ng Diyos. Kaya siya naparito sa lupa para gusto niya tayong abutin. Kasi alam ng Diyos, sabi ni Jesus, na apart from me, you can do nothing. Ang kailangan lang naman maintindihan ng tao na mahal siya ng Diyos. Diba? Ina mo yari magpakamatahira. Ano ang reason bakit sila sumusuko sa buhay? Sinasabi nila walang nagmamahal sa akin. Tama, diba? Yung mga naglalayas na mga anak, walang nagmamahal sa akin. Pagmamahal ang malaking problema ng tao. Pero sa Diyos, ito yung kanyang ginagawa kasi mahal niya tayo eh. Makikita mo, sinasabi ng Bible na God loves us unconditionally. Mahal niya tayo pag, di ba ang tao, ina mo ito like, no, ega kwartong, kaya, kasi ikaw, Firmina. Di ba? No, awat to kwarto. Kaya na kalabakis ka. Snap ko na. Pero ito yung mundo, anti-Firmi. Ta-Firmi na realidad. Pag meron ka, mahal ka ng tao. Pag wala ka, Marami kang kaibigan. di ba? Kaya nga may nabuong kanta, sabi niya, mahirap tanggapin na ang katotohanan pag wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Diba? Pero sa Lord, kahit na sino ka, mahal ka ng Diyos kasi yun siya. At mahal niya ang tao unconditionally. Eh, pastor, hindi ko mahal ang Diyos. Huwag kang mag-alala kahit hindi mo siya mahal, mahal ka pa rin niya. Totoo lang po. Diba? Kasi wala naman talagang naghanap sa Diyos eh. Sabi ng Bible yan, walang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Diba? Tanungin mo yung mga bata. Anong pangarap? Neng, anong pangarap mo na eh? Pilot. Diba? Ikaw, Neng, anong pangarap mo? Nurse. Yan. Ako po noon, ang pangarap ko, maging bioengineer. Yan. Bioengineer, tapos nagbago, gusto ko nang maging maging geodetic engineer, and then nagladerize ng agriculturist, and then kung saan-saan, hanggang sa wala nang napuntahan. Pag tinignan mo yung mga pangarap ko, gusto ko lang po nun mayaman, kasi ito naman ang habol ng tao eh. Ang hanap ng tao, security sa mundo. Ega kwarto, nagdakalabalay mo, meron kang sasakyan, may malaki kang lupa. Security. Tama, di ba? Pag tinignan mo si Lord, wala siya sa kasama sa pangarap natin. Tama, hindi. Kung meron man, last number. Pero si Lord, hindi niya tayo last number. Tayo ang ating, tayo ang kanyang priority. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Tayo yun. Mas mahal niya tayo kaysa sa mga anghel. Yan yung sabi po ng Bible. Pag binasa mo po ang Bible, ang anghel, nung magkasala, di ba tinapon ka agad? Si Satanas, bago siya naging Satanas, isa siyang archangel. Yan. Ezekiel chapter 38. Diba? Isa siyang archangel, tapos nagkasala, tinapon na kaagad. No? Tinanggal yung kanilang pagiging anghel, naging demonyo po sila. Fallen angels. Pero ang tao, ilang beses po tayo nagkasala. Hindi lang minsan. Tama po ba? Hindi lang po tayo minsan nagkasala. Maraming beses. Tama na no? Tama eh. Ang dami. Sa totoo lang, hindi natin kasama si Lord sa pangarap natin. Gusto natin magkaroon ng malaking bahay,
magkaroon ng masarap na kain sa umaga. Di ba? Yan yung mga pangarap natin. Pero mapapansin mo, isang araw pag nandoon ka na, masasabi mong bakit parang hindi pa rin buo ang buhay ko. Kasi may bubuo lang sa'yo, walang iba. Kundi yung may likha sa'yo. Yes. Walang iba kundi ang Diyos. Ayan. Yan. Tapos tinanggap ka ng Diyos kung sino ka. Tama po, hindi. Tingnan po ninyo. Sa mundo, tanggap na tanggap ka pag meron kang pera, may pinag-aralan ka, may connection ka, kilala ka, tanggap ka nila. Pero pagka hindi ka kilala, aminin man natin o hindi, pera ka. Totoo na yun, no? Kahit nga kamag-anak mo eh. Nung naghihirap ka, walang pumapansin sa'yo nung yumaman ka. No? Kaya nga more money, more relatives. Totoo. Mukhang may naaalala kayo. Okay, di ba? Pero si Lord, minahal niya tayo dahil tayo ay tayo. Hindi niya tayo minahal dahil maganda tayo, hindi niya tayo minahal dahil kilala tayo, minahal niya tayo hindi dahil tayo ay tayo na meron tayo, kundi minahal tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Kaya pag tinanong ka, bakit ka minahal ng Diyos? Hindi mo sasabihin kasi mabait ako. Hindi. Minahal ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Kaya nga, God accept us the way we are. Yan. Pangatlo, pinatawad ng Diyos yung kasalanan natin na. Past, present, and future. O tayo, maniwala po kayo. Yung kasalanan natin, halimbawa, pinatawad mo na siya. Sasabihan, o ari manak, gangwan uli ha. Nugangwan mo yaton. Magkazina, ikaw. Di ba? Pinatawad mo. Si Lord, pag pinatawad ka niya, kakalimutan niya yung kasalanan mo. Yung tao hindi. Pag pinatawad ka ng tao, nakagawa ka ng kasalanan ulit, maniwala ka pati yung kasalanan mong pinatawad niya na isusumbat pa niya sa'yo. Pirmi ka rin. Diba? Pang-apat. Yan. Si Lord, God holds nothing against us. Yung pag minahal ka ng Diyos, hindi niya na aalalahanin pa lahat ng ginawa mong pagkakamali. Kasi wala na siyang laban sa iyo, hindi yung bang wala na siyang galit sa iyo, wala na siyang sama ng loob sa iyo. Naalala ko po yung isang lalaki, hindi ko lang kung dito ko na-share yun. Yung isang lalaki natulog siya. Pagkatulog po niya, napanaginipan niya si Lord. Pumunta siya sa pastor niya. Pastor! Pastor, napanaginipan ko si Lord. O anong sabi niya? Kalimutan ko, pastor eh. Sabi ng pastor, sige kung si Lord yun, tanungin mo kung ano ang una mong nagawang kasalanan. Mangurot ka mo nga, muni ako no, ang nangyari, ulok nga, ginangwatang nga liwatang. Ha? Na alam ng Diyos yung una mong nagawang kasalanan? Alam niya, di ba? Bakit? Omniscient siya eh. Yan. Tapos, katurog ulit. Ngayon, napanaginipan niya si Apo. Sabi niya, Apo, ani o lunga liwa nga nagangwa ng ikaw. Sabi, nagsalita yung napanaginipan niya. Sabi niya, ari, amo na. Punta siya kay pastor niya, kinabukasan. Sabi niya, pastor, ali dito si Apo yari. Yari na tageno ko. Ngata! Sabi niya. Kasi yari na ikigim nga, butak ko na niyari, o lumaliwa nga ginangwa. Ari na kanong amo. Among kagini pastor. Sabi niya, si Apo yari. Ngataga pa pastor, ari na amo yari, o nga ginangwa nga liwa. Si Apo yari. Sabi niya, no, si Apo dire magpakoma, nakalimutan niya na lahat ng kasalanan mo. Ito, laylag record natin. Naka-record.
Kasi si Lord, forgiven, all our sins are forgiven. Kahit alam pa ng Diyos yung una mong ginawa nating kasalanan, kalilimutan mo talaga. Sabi po ng Bible, sa Micah chapter 7, itinapon ng Diyos yung ating kasalanan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa Pilipinas ay ang Mariana Trench. Yan. No alega niya ako, yari liwa ni gender na diver. Yari liwa mo tari, yari nga naman siya. Kasi si Lord, binubura niya kasi. Di ba binubura niya? Pag binura, wala talaga. Tao lang naman kasi yung ang tinitingnan. No? Parang pag kumuha ka ng coupon bond, tapos naglagay ka ng dot doon, di ba? Kumuha ka ng ballpen, tapos tinuldukan mo, o pakita mo sa kanila, admi masingan na nung, masingan na diary dot, na may pa yung malabat. Pero yari puraw, di ba yung puti na nandoon, na napakalaki, hindi na nakikita yung napakaliit. Kung nato nito lay, maski ang ipagkakasta nga iningwam ng kabalikat at agday, maburayari karwan na. Diba? Yan. Panglima. Konti na lang po. Panglima. God justify me and make me righteous. Ang ginawa ng Diyos sa atin, ginastify ka, yung pinawalang sala. No? Pinawalang sala. Pag sinabing justify, no? At parang doon sa korte, na pag pinalo, not guilty. Yan, not guilty. At alam niyo po ba, hindi ka lang niya basta ginawang not guilty. Ginawa ka pa niyang righteous. Alam niyo po ba, iba yung pinatawad ka lang, kasi pwedeng pinatawad ka, tapos magkalimutan na kayo. Pero si Lord, hindi ka niya kinalimutan. Ginawa ka pa niyang righteous. Alam niyo po ba, sabi ng 2 Corinthians 5:21, that we are righteousness of God. Habang nakikita ka, parang dinidisplay mo yung katwiran po ng Panginoon. Ayan, pang-anim. Ang nangyari po sa atin, no, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, yan, God makes me a brand new creation. Ginawa kang bagong nilalang. Diba, sa atin po, minsan nagtra-transform yung physical na body, pero sa ayaw natin at sa gusto, mag-deteriorate po yan. Kahit gumamit ka pa ng Maxipil, na Chinjansu, ano pa bang mga ginagamit ninyo? Mena, likas papaya, no? Ano yun? Belo, pipino, no? Kahit na, minsan niya pa nga nilalagyan pa ng kape yan na merong lemon. No? Basta bakit alam mo yun? Di ba? Kung ano-anong nilalagay para lang po ma-preserve yung pong freshness. Pero sa totoo lang, ang brand nyo sa atin hindi yung physical na katawan. Ang brand nyo sa atin walang iba kundi yung Espiritu ng Diyos na dumating sa atin. Yan. Kaya ang tawag sa atin, bagong nilalang. Naunawaan mo ba natin? Pang-pito, last, but not the least. God adopts me or adopts us into His family, making us a co-heir with Christ. Ang ginawa po ng Diyos, ginawa niya po tayong anak. Bakit? Bakit tayo ginawang anak? Kaninong anak ba tayo dati? Lahat po tayo nagkasala. Di ba? At alam naman po natin, lahat po tayo nagsinungaling. Sino dito ang hindi nagsinungaling? Basang kamay. Lahat po tayo guilty. Lalo na pagka may maniningil. Pupunta dyan, maniningil ng utang. Ma'am, sabi ng mama ko wala daw siya. Di ba ba? So, at ang sabi ng Bible, sabi niya, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. He is the king of the fathers of all lies.
So kung tayo po noon ay sinungaling, ang tatay natin noon si Satanas. Pero salamat sa Diyos, no? Ang kanyang ginawa, ang ginawa niya po ay tayo po ay nagkaroon ng isang bagong pamilya. Walang iba kundi ang Diyos. Tingnan po ninyo. Hindi ko alam kung dito ko yun na-share. Yung about sa origin, no? Si Adam, ang origin po niya ay sa alabok. Kaya pag namatay siya, babalik siya sa alabok. Tama. Si Jesus, ang origin niya sa langit, kaya babalik siya sa langit. At ito po yun. Si Satanas, ang origin niya yan sa impyerno, kaya ang mangyayari sa kanya, yung dadatnan niya, dadalhin niya sa impyerno. At si Jesus, lahat ng dinatnan niya, dadalhin niya sa langit. Kaya nga po, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus, ayan, nagiging pamilya po ng Diyos. Ang tawag po sa atin, alam niyo po ba kung anong tawag sa atin ng Bible? Hindi sinners. Ang tawag sa atin, saint. Sinanay Santa. Santa po kayo. Santo naman ng mga lalaki. Kasi ang akala natin sa santo at santa, akala natin Diyos. Tama po hindi. Pero ang salitang saints, ibig sabihin, pinabanal ng Diyos. Yun. Ang tawag po doon, mga anak ng Diyos. Kaya ang tawag kay Paul, Saint Paul. Pero hindi po Diyos si Paul. Diba? Si Peter, Saint Peter. Pag sinabing saint, chosen by the Lord to be His own. Yan. Tayo po pag-aari ng Diyos. Pastor, ibig sabihin, pag namatay kami, di pwede na kami maging santo at sasambahin, hindi ka sasambahin. Si Lord lang ang tanging sasambahin. Tama po ba? Yan. Ikaw po ay saint ang tawag po sa'yo. Ibig sabihin, belongs to the Lord. At maniwala po kayo, mga tao natatakot magpatawag ng saint. Totoo hindi. Hindi, takot po sila. Bakit sila takot magpatawag? Kasi ang reason, hindi naman talaga nila alam kung anong ibig sabihin. Lahat po ng tinawag ng Diyos, ang tawag po doon saint. No? Hello? Yan. Yan po, bunga po yan ng biyaya po ng Panginoon. Grace lang ng Lord, lahat ng yan. Wala pong kakayanan ng tao na magbago, walang kakayanan ng tao na baguhin ang kanyang sarili, walang kakayanan ng tao na tanggalin ang lahat ng kanyang kasalanan. Diyos lang po makakagawa niya. At ginawa po niya yan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po ang tawag diyan, grasya or biyaya. Pag sinabi pong grasya, wala kang ginawa. Tinanggap mo lang. Tama po ba? Yan. So, tayo po ay mag-pray. Pero kung meron po kayong question, maganda sana may question and answer portion. No? Actually, sa mga ganyan po, nagko-question talaga. May maganda, meron po yung mga ganyan. Saan pupunta? Discussion po yun para lahat ng tanong sa puso, di ba, mabibigyan ng kasagutan. May tanong kayo? Sa susunod po. Okay. So, tayo po ay mag-pray. Magbalatera kami ako. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa iyong grasya. Salamat po sa iyong pagmamahal. Sa oras pong ito, Panginoon, ay nais ko pong pasalamatan ang bawat isa na naglaan po ng oras at panahon para sa inyo. Hinihiling ko po na pakinggan niyo po ang kanila pong mga dalangin. At hayaan mo, Panginoon, na sila po'y magkaroon ng isang malalim na pangunawa patungkol po sa iyong salita. Sapagkat, Lord, ito po yung yaman po namin, Panginoon. Salamat po sa kagandahan ng iyong kalooban.
at bigyan niyo pa po ng mahabang buhay, Panginoon, sila nanay, sila tatay, sa dakong lugar na ito. Ma-enjoy pa po nila ng todo ang buhay, Panginoon. At salamat, Lord, sa mga batang nandito. Naniniwala po kami na ikaw lang ang makakapag-secure ng kanilang pong mga kinabukasan. At dalangin ko, Lord, na magkaroon pa ng maraming client si Jen. Father God in heaven, bless mo rin po yung kanyang asawa sa lugar po ng Taiwan. Ingatan po ninyo, Lord, ilayo nyo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Salamat. Salamat din sa mga kapatid po namin na sumama sa lugar na ito. Salamat, Lord. Napakabuti mo. At sa araw po ng bukas, muli, Panginoon, kami po yung magsama-sama upang ikaw po isambahin. At nag-expect po kami ng dakilang bagay na pwede pa po ninyo gawin sa aming buhay. Salamat, Lord. We're so excited. Ingatan nyo rin po kami sa aming pag-uwi. Panginoon, salamat sa iyong pag-iingat at ina-entrust po namin sa iyo ang kabuuan ng maghapong ito. Sa inyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba. Ito po yung aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nakastanga at gaw. Yes. Thank you, God. Ayan. Oh, hi. Natapos na po ang Hindi naman ngayon lang. Ang pangit yung pala.